verse 1 to 21 at magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 21. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Verse 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. To kayo po. Praise be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, for Always in every prayer of mine for you, only give thanks to God. for your fellowship in the gospel from the first day until now. 6. Being confident of this very thing, that you do not have one to do work in you to perform until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmations of the gospel, ye all are partakers of my grace. 8. For God is my record, how greatly I long after you all the bowels of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. 10. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. 12. But I only should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather than to the furtherance of the gospel. So that my bonds and Christ are manifest in all the palace and in all other places. 14. And many of the brethren in the world, among the dead by their hearts, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of goodwill. 16. The one preached Christ of contention, not sincerely, supposing God affliction of the But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. 18. What then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I reign to rejoice to the end of the yours. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. 20. According to my earnest expectation and hope, that nothing I shall be ashamed, but every boldness as always, so now also Christ shall be magnified in the body, whether it be by life or by death. Verse 21, makikilakas all together, ready, we. For to me, to live Christ, and to die is gain. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, tunay na kaibuti mo po sa aming pong lahat sa buhay ng bawat isa. Tunay na ikaw po ay dakila, sapagkat patuloy mo pa rin kaming pinagpapala, minamahal, hindi po nagbago ang inyong pong pagpapala, hindi po nagbago ang inyong pong pagmamahal sa buhay po ng bawat isa. Tunay na iyong pong mga biyaya ay laging sapat sa buhay po namin. Salamat po Panginoon sa inyong kabutihan katapatan, hindi ka nagbabago mula noon, ngayon at bukas. At dalangin ko po sa umagang ito, kami po ay patawarin mo, patawad po Ama sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Pakalinisin mo po kami, ihanda mo po ang aming pong puso't isipan sa pakikinig po ng inyong pong banal na salita. Nawa ang inyong pong banal na salita tumingo sa puso't isipan ng bawat isa, at tulungan mo po kami na ito po'y aming may apply sa aming pong buhay, hindi lamang napakinggan, kundi maging tagatupad po kami ng inyong pong banal na salita, sapagkat ito po ang nais mo po sa amin, at ito po sinabi niyo po sa inyong pong banal na salita, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Salamat po, at dalangin ko po Panginoon, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Dalangin ko na ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan mo po ang siyang may taas, banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin ko po na ang bawat salita na lalabas sa aking pong bibig ay magmumula po sa inyo. Patuloy po kayo magligtas sa lahat ng dako ng mundo, at dalangin po namin patuloy, igawad mo po sa
Israel, sa Jerusalem ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pwede na po mga po. Salamat po. So, by next Sunday, so ang ating po speaker ay si Brother Andrew. Amen. Next Sunday. Okay, Sunday morning at susundan ni Brother Luis at susundan ni Brother June. So yan po, naka-line up na po ulit sila, nakasala na every morning po yan. At si Brother Jason, nakasalang na rin yan. Ha? So gusto mo, prayer meeting muna. O, prayer meeting. Ikaw sa prayer meeting, basta Sunday, si Brother Andrew, Brother Luis, Brother June, then sunod ay si Brother Ed, at si Brother Jason, isasalang natin yan ng prayer meeting. Okay? So, pipili pa lang ako ng schedule. Brother namin, matagal na schedule lang. Saka, hindi pa. Okay, so sa mapagpahalang umaga po sa ating lahat. At this morning, nakita niyo na po ang title ng mensahe. This morning, Living for what matters most. Kaya mga kapatid, ang tanong this morning, tayo ba ay nabubuhay doon sa pinakamahalaga? Ipinapamuhay ba natin kung ano ang pinakamahalaga? Sapagkat ang ibang tao ay nabubuhay ng dahil lamang sa kanilang karir. Diba? So dahil sa kanilang trabaho, kung bakit sila ay nabubuhay. Diba? So ang tanong, ito ba yung pinakamahalaga? Opo, mahalaga ang trabaho. Amen? Sapagkat kung walang trabaho, pastor, hindi kakain ang aking pamilya. Kung walang trabaho, pastor, hindi ako makakabayad sa mga dapat kong bayaran. Amen po ba? So mahalaga ang trabaho, pero ang tanong, ito ba ang pinakamahalaga? Kasi nasabi ko, living for what matters most. So mabuhay ka sa kung ano ang pinakamahalaga. Amen? So yun po ang title ng mensahe, at ito ang nais ng Diyos sa ating lahat. Mabuhay tayo sa kung ano ang pinakamahalaga. Piliin kung ano ang pinakamahalaga. Amen? So dapat alam natin sa buhay natin kung ano ang pinakamahalaga. Sapagkat kung hindi natin alam kung ano ang pinakamahalaga, kung ano na lamang ay ating gagawin. Amen? So mga kapatid, so yun po yung ibang tao, ang pinakamahalaga sa kanila, ang mahalaga sa kanila ay walang iba kundi yung kanilang karir, yung kanilang trabaho, at ang mahalaga sa kanila ay yung pera, cash. Diba? Nabubuhay sila, nagtatrabaho sila para lang sa pera. Amen? So mga kapatid, ito ba ang pinakamahalaga sa mundong ito? So mga kapatid, yan ang buhay ng ibang tao. At ang ibang tao, ang mahalaga sa kanila ay sasakyan. Car, di ba? So nagtatrabaho para magkapera, para magkaroon ng pambili ng sasakyan. Hindi masama magkaroon ng sasakyan. Mahalaga din ang sasakyan. Amen? Pero marami naman tao, walang sasakyan pero nakakarating kung saan. Amen? Diba? So, mas maganda pa nga sila, mas mabuti pa nga sila, madami silang sasakyan. Diba? Minsan, may tren, may jeep, may patrasko, diba? So, iba't iba kanilang sasakyan, may tricycle, may angkas, diba? So, ang dami nilang sasakyan at ang kagandahan, hindi nila problema ang pangparehistro. Diba? Hindi nila problema ang pang-maintenance. Amen? Pero yung may mga sariling sasakyan, problema, naku, eto na. February na, magpaparehistro na, pero salamat, sagot pa. Diba? So, yun po yung problema kapag mayroon ka ng sasakyan. So yun po, na mahalaga sa ibang tao ay sasakyan. Kaya talagang ang ibang tao, hindi lamang isa ang sasakyan, hindi lamang dalawa ang kanilang sasakyan, hindi lamang tatlo ang kanilang sasakyan, at talagang more than 10, more than 20 ang kanilang mga sasakyan. Sapagkat ang mahalaga sa kanila ay ang sasakyan. Amen? So mga kapatid, yan ang ibang tao, at ang mahalaga sa kanila ay yung cottage or yung tahanan. So talagang mahalaga po ang tahanan. Amen? Napakahalaga na magkaroon ng maayos na tahanan. Pero ito ba ang pinakamahalaga sa ating buhay? Di ba? So mga kapatid,
living for what matters most. Mabuhay tayo sa kung ano ang pinakamahalaga. So, companion. Yan, sana all may companion. Ano yung companion? Partner. Di ba? So, ang ibang tao ay nabubuhay na talagang sa kanilang kapartner. So, mahirap talaga kapag walang kapartner, walang gigising, gising na. Mag-preach ka ba? Sunday ngayon, di ba? So, yun po yun, mga kapatid, mga minamahal, mahalaga po yun. Kaya talagang sabi nga ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. So, mga kapatid, mga minamahal, yun yung mahalaga sa ibang tao. Pero ito ba ang pinakamahalaga? Ang sabi po ng Bible sa Mark chapter 8 verse 36, ang sabi po ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? So makakamtan mo man ang karir, magkaroon ka man ng magandang karir, magkaroon ka man ng maraming cash na bangko, at magkaroon ka man ng maraming car at cottage, companion. So, ang sabi ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Meaning, hindi po ito ang pinaka-mahalaga. Mahalaga po, pero hindi ito ang pinaka-mahalaga. Amen po ba? So, ang nais po ng Diyos sa atin, living for what matters most, mabuhay ka sa kung ano ang pinakamahalaga sa mundong ito. Amen? Sa ating buhay, ito ang nais ng Diyos. So mga kapatid, this morning, tatlong bagay, 3 points po tayo ngayon. Pero maraming sub-points. Yan. 3 points. Kaya baptist tayo ngayon. So living for what matters most. Una mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa Bible, sa verse 1, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ. So si Pablo, si Timothy, naglingkod kay Kristo. At ang sabi nga po sa verse 5, sabi po dito, for your fellowship in the gospel from the first day until now. And then verse 20, ang sabi pa rin po dito, according to my earnest expectations and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. And 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. So mga kapatid, mga minamahal, living for what matters most is to live with Christ. So ito po yung pinakamahalaga sa ating buhay, na tayo ay dapat namumuhay na may Kristo. Ang problema at ang nakakalungkot, ang ibang tao, ang ibang Kristiyano, nabubuhay ng walang Kristo. Nabubuhay na parang walang Kristo sa kanilang puso. Kaya mga kapatid, ito po ang pinakamahalaga, na dapat tayo po'y nabubuhay na mayroong Kristo. Kasi maraming tao ngayon, sabi nila, naaalala ko naman ang Diyos, naaalala ko naman ang Panginoon, pero bakit hindi makapunta ng bahay-sambahan? Sapat ba na maalala natin ang Diyos? Diba? So, mga kapatid, mga minamahal, kung hindi natin magawa na tayo pumunta sa bahay-sambahan, hindi natin magawa na tayo ay makinig na salita ng Diyos, hindi natin magawa na mag-aral na salita ng Diyos, hindi natin magawang sundin ang mga utos ng Diyos, ibig sabihin nito, nabubuhay tayo, wala tayong Kristo sa ating puso. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, this is the life living for what matters most, to live with Christ. Mabuhay tayo. Dapat nakikita sa atin si Kristo. Amen? Sapagkat ang sabi po ng Bible, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. So bagong taon, mayroon bang nagbago? Mga kapatid, laging dapat may baguhin sa atin. Dapat for better, not for worse. So yun po, hindi yung, ay okay na ako, edi sa bagong taon, magpapakasama naman ako kasi bagong buhay daw eh. Hindi po gano'n. Dapat habang tumatagal tayo ay pabuti ng pabuti ng pabuti, hindi pabote ano. Kasi ang ginagawa ng iba, pabote, bote pa nga dyan, bote pa, alak pa dyan. No, hindi po gano'n. So mga kapatid, to live with Christ, mga kapatid, living with Christ, it should be seen in our action. Kung ikaw sinasabi mo, tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, di ba, bilang Panginoong tagapagligtas, it should be seen in our action. Ang sabi po ng verse 14, niyo po niyo pong Bible, always and every prayer. So ano pong ginagawa lagi dito ni Pablo? Nagpe-pray.
Kamusta na ang ating prayer life? Tayo ba'y talagang nananalangin pa? So dapat nakikita sa ating pong action na talagang tayo po ay gusto natin manalangin sapagkat gusto lagi natin humingi sa Diyos. Kaya dapat lagi tayo nagpe-pray, lagi tayo may kailangan sa Diyos. Amen? So mga kapatid, ito po yung action na laging ginagawa po ni Pablo na talagang siya po ay mapanalangin always in every prayer. Maraming tao ngayon hindi na nagpe-pray. Di ba? So mahalaga na tayo po ay manalangin at ang sabi pa po dito sa verse 9, tingnan nyo po, and this I pray. Diba? And this I pray, kaya mga kapatid, bilang kayo po ay mga Kristiyano, tayo ay mga Kristiyano, tumanggap kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, dapat tayo ay laging nagpe-pray. Hindi lamang ito dapat makita sa atin. Diba? Dapat talagang lahat kung ano ang mga utos. Kaya nga sabi kanina doon sa inawit ng quiet forward by faith na talagang willing to follow to your every command, di ba? So dapat talagang willing tayong sumunod sa bawat mga utos ng Diyos ni Kristo. So living with Christ, it should be seen in our action. And then pangalawa, living with Christ, it should be seen in our attitude. Ang sabi po dito sa verse 4, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. So tayo ba ay laging may kagalakan? Di ba? Ito po ang attitude ni Pablo na lagi siyang masaya, at ang attitude po ni Pablo, siya po ay nag-i-encourage. Ni-encourage niya ang mga kapatiran sa kabila na siya po ay nakakulong, sa kabila na siya po ay nasa kahirapan, siya pa yung nag-i-encourage sa mga kapatiran. So sinabi po dito, always in every prayer. So dapat siya ngayong pag-pray, di ba? Pero ang attitude po ni Pablo ay siya mapanalanginin at siya po ay talagang masayahin. Hindi nawawala sa kanya ang kagalakan. So kapag ikaw ay talagang na kay Kristo, nabubuhay ka kay Kristo, kakaiba yung kagalakan ng mararamdaman mo. Amen po ba? So hindi ka mawawalan. So yun po ang attitude ni Pablo. At sabi pa po doon sa chapter 3 verse 1, tingnan po natin ang attitude ni Pablo. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. So talaga siya po ay nag-i-encourage at siya po ay talagang nagiging masaya, nagagalak sa paglilingkod, nagagalak ng magbahagi ng salita ng Diyos, nagagalak na siya manalangin. So nagagalak na maglingkod kay Kristo. So anuman ang kanyang sitwasyon, nandoon ang kanyang kagalakan kahit siya ay nakakulong. So ito ang attitude ni Pablo. Lagi siyang masaya. Amen? Masaya, nagagalak mag-pray, nagagalak na nagbabasa ng Bible, nagagalak magbahagi ng salita ng Diyos, pero ang ibang Kristyano nahihiya. That's wrong. Diba? That is a wrong attitude. Yung ikahiya mo ang salita ng Diyos, salita ni Kristo, yan ay hindi magandang ugali. Yung ikay nahihiyang mag-pray, hindi yan magandang ugali. Diba? Yan ang problema natin eh. Talagang we are in the last days. Kung ano ang mali, ito yung normal. Kung ano yung mali, ito yung parang tama. Di ba? At kung ano yung tama, siyang mali. So yan ang ating panahon ngayon. Di ba? So normal na yung kasalanan. Yan ang ating panahon ngayon. Normal ang magsugal, normal ang mag-inom. Di ba? Yan ang panahon natin ngayon. Para sa kanila, hindi kasalanan ng mga bisyong ito. So mga kapatid, mga minamahal, kaya tayo bilang tayo ay mga Kristiyano, ito ang pinakamahalaga, living with Christ. Diba? Mabuhay tayo na may Kristo. Ipamuhay natin kung ano ang pinakamahalaga. So it should be seen in our attitude. At sabi pa nga po dito, to write the same things to you, to me, indeed is not grievous, but for you it is safe. And then Philippians chapter 4 verse 11, tingnan po natin. Philippians chapter 4 verse 11, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. So ito ang attitude ni Pablo, contento. Diba? Nagagalak kung ano ang mayroon siya. Hindi siya mapaghanap, hindi siya nagiging ganit para magkaroon ng mga bagay sa mundong ito. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, makontento tayo, maging masaya tayo kung ano ang mayroon tayo. Diba?
wala man tayong iPhone, di ba? Dapat masaya ka. Dapat makontento ka kung ano ang magulang mo. Dapat makontento ka kung ano ang kayang ibigay sa iyo ng magulang mo. Dapat makontento ka diyan sa iyong asawa. Di ba? So dapat nagkakaroon tayo ng contentment. Amen? So, huwag tayong mapaghanap. Huwag tayong magagalit kapag hindi may bigay yung mga bagay na gusto natin. Ganon minsan ang mga kabataan ngayon. Kapag hindi naibigay ng magulang, di ba, ang kanyang hinihingi, ang gusto, di ba? Nagagalit, nagtatampo sa pangyung malakas ang loob, magalit sa magulang, mga anak. Huwag na huwag magagalit sa magulang. Huwag na huwag magtatampo, huwag bibigyan ng sama ng loob ang magulang. Ganon din sa mga mag-asawa. Sana kung ang mag-asawa, huwag na huwag bibigyan ng sama ng loob ang asawa. At kung tayo ililisan sa mundo ito, sana iiwan natin ay hindi utang. Di ba? Sana ang ating iiway pagmamahal. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, it should be seen. Living with Christ, it should be seen in our attitude. It should be seen in our affection. So sabi po ng Philippians chapter 1, verse 7 and 8, tinan po natin. For verse 7, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, so living with Christ, to live with Christ, it should be seen in our affection. So dapat nakikita sa ating pagmamahal, sa ating pag-ibig. At ang sabi pa nga po dito, for God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. So makikita natin na dahil si Pablo ay na kay Kristo, ang kanyang iniibig ay ang paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Ang iniibig ni Pablo, ang pinapahalagahan, ang pinakamahalaga kay Pablo ay ang gawain ng Diyos, mga kapatiran. Yun ang mahalaga kay Pablo. Kaya kung tatagalugin natin dito, sabi dito, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko. So nandoon ang pananabik ni Pablo sa inyong lahat. So ibig sabihin, nananabik siya na mga taga-Philippians na ito, taga-Pilipay na ito, ay kanyang makasama, makita muli. So ganun po ako, gusto ko talaga makita ang mga kapatiran. Natutuwa ako makita ang mga kapatiran. Masaya akong nakikita ang mga kapatiran. Kayo ba? Kayo ba'y ganon? Yes, sir. Amen. Amen. Alam mo kapag amen, parang, ay, kaya yata iba'y taga-Sambalays, Samba-alays, ay hindi natutuwa sa mga kapatiran. Diba? So, hindi makamayan. Di ba? Kasi hindi yata natutuwa, hindi na namin makita. So, talagang matangin, no? Okay. So, mga kapatid, mga minamahal, dapat ang ating pag-ibig, kung talagang tayo nabubuhay kay Kristo, mahal natin ang gawain ni Kristo, mahal natin ang ating mga kapatiran. Sabik tayo, nasaya tayo, natutuwa tayo, nagagalak tayo, makita sila. Amen? Kaya mga kapatid, dapat pag Sunday, excited tayo. So yun po, ang dapat makita sa atin, it should be seen in our affection. Madaming Krisyano, laging absent, laging wala. Bakit? Kasi ang kanilang minamahal ay ang sanglibutang ito. Yun yun. Ang kanilang pinipili, ang kanilang pinapahalagahan mga bagay sa mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, living for what matters most is to live with Christ. Living is to live with Christ. Mabuhay tayo na mayroong Kristo. Ang problema ngayon, talagang kinalimutan na nila si Kristo. Kinalimutan nila kung sino ang Diyos na nagligtas sa kanila. Kinalimutan nila ang Kristo na napako sa krus, namatay, naliping at muling nabuhay. Nakalimutan nila ang Kristo na nagsakripisyo ng buhay para sa ating lahat. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin kalimutan ang Panginoon. Dapat nabubuhay tayo na mayroon tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay. Amen? Pangalawa,
Living for what matters most, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi. So mga kapatid, mga minamahal, living for what matters most is to live with church. Mabuhay tayo na meron tayong iglesia, di ba? Meron tayong church na kinabibilangan. No man is an island. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na tayo dapat laging kasama doon sa church na itinatag ni Kristo. Matthew chapter 16 verse 18, And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Di ba? So itinatag ni Kristo ang church, si Kristo ang nagtatag ng church at itinatag ang church doon sa Jerusalem. Amen? Kaya ito po mga kapatid, mga minamahal, Philippi Baptist Church po ito. Di ba? Nahawa na po ako kay Pastor Abandia. Kasi binanggit ni Pastor Abandia nung nakarang Monday, Jerusalem Baptist Church, at sa ibang mga preaching niya, binabanggit niya Bethany Baptist Church. Yung kina Martha at Mary, kina Lazarus, sinabi niya, ito, Bethany Baptist Church po ito. Tunay naman, wala pa naman noong mga other denomination. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, so living for what matters most, we should live is to live with church. Dapat laging kabilang tayo. Hindi tayo lumalayo. Hindi natin iniiwan ang church. No man is an island. Amen? Huwag nating ibukod, huwag nating yung inilalayo, huwag nating ilayo ang ating sarili sa church na itinatag ni Kristo. Amen? Kaya nga sabi sa atin, ang utos sa atin ng Diyos sa kanyang mga salita, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see that day approaching. So yung ibang tao, yung ibang Kristyano, ini-isolate na nila kanilang mga sarili, inilalayo nila kanilang sarili sa church na itinatag ni Kristo. Amen? So mga kapatid, ito po ang dapat nating gawin. Ito ang mahalaga, pinakamahalaga, to live with church. Mahirap sa Kristyano walang church. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, sabi nga po, sa nakita ko, ito na may nasabi ko na dahil nag-preach ko na rin dati. So ulitin lang natin para sa mga bago, a believer without a local church is a baby without nursery. So yun po yun. Kung ikaw ay mananampalataya at wala kang kinabibilangan na local church, ikaw ay katulad ng isang sanggol na walang nursery. Diba? So yung wala kang talagang silid na para sa iyo, at a soldier without an army. Ikaw ay sundalo pero wala kang kasundaluhan na kasama. Diba? So ito po ang sitwasyon ng isang believer na walang local church, and then player without a team. So oo, magaling kang player, pero kung wala ka namang ka-teammate, paano ka mananalo? Ay ang kalaban mo yung 5. Diba? So, kailangan natin ng church. So, mga kapatid, ito po yun. So, player without a team, student without a school. So, kung ikaw ay estudyante, kailangan mo ng paaralan ng school. So, kaya kung tayo po ay mananampalataya, kailangan natin ng church, and then a child without a family. Amen? So, tayo po ay mga magkakapatid po dito sa Panginoon. So, mga kapatid, mga minamahal, we need a church. Kaya nga itinatag ni Kristo, I will build my church, sapagkat kailangan natin ang church. Amen? Kailangan natin. Huwag natin sasabihin, malakas na ako, hindi ko na yan kailangan. Diba? Maginhawa na ako, maganda na ang buhay ko, hindi ko na kailangan ng church. No. Kahit maganda pa ang buhay mo, maginhawa ang buhay mo, so kailangan pa rin natin ang church. Amen? Sapagkat dito tayo ay nagpapalakasan, dito tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, be a member of the local church. So kung hindi ka pa member ng isang local church, para maging member ay kailangan mabautismuhan. Amen? So be a member. So si Pablo, so isinama po niya after baptism, ang sabi po ng Acts chapter 9 verse 26, tinan po natin. Acts chapter 9 verse 26.
Sabi po dito mga kapatid, mga minamahal si Pablo, and when Saul, so natin ang pangalan ni Saul, was come to Jerusalem, he has said to join himself to the disciples. So, isinama niya ang kanyang sarili sa mga alagad, isinama niya ang kanyang sarili doon sa church na itinatag ng ating Panginoong Jesus. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, be a member of the local church sapagkat mahirap kung wala tayong kinabibilangan na local church. So ang mangyayari sa ating floating status, Navy, SPMA, di ba? So, Navy, ibig sabihin, naka-floating status. Sa buhay ko, ako po ay almost 6 years na ako ay floating status. From 2008 up to 2014, wala akong sinisimbahang simbahan. Or sabihin natin, wala akong sinisimbahang local church. Sapagkat talagang noon ay hindi ko pa, nagising ako na mali ang aking kinagisnan, mali yung relihiyon na aking kinabibilangan. So, malis ako doon, hindi ako sumisimba. Pero wala pa akong desire na maghanap ng tunay na church na itinatag ng ating Diyos. So wala pa. So basta noon, floating status ako. So for almost 6 years. And then pagdating ng 2014, sabi ko, maghahanap ako ng tunay na church. Maghahanap ako ng Christian church. So yun po ang nangyari sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be a member of the local church. So kailangan mabautismuhan para maging membro ng isang local church. At ang sabi po ng Acts chapter 2, verse 41-42. Acts chapter 2, verse 41-42. Sabi po ng Bible, mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito sa verse 41, then they that gladly received His word were baptized. Ang binabautismuhan ay yung tumanggap kay Kristo. Ang binabautismuhan ay yung naturuan ng salita ng Diyos. Kaya ang sanggol ay hindi maaaring bautismuhan sapagkat ang sanggol ay hindi pa matuturuan ng salita ng Diyos. Ang sanggol ay hindi pa makakapanampalataya sa Diyos kay Kristo. Amen po ba? So ang sabi po dito, then they that gladly receive. So yung sila na mga masayang tumanggap ng salita ng Diyos ay nabautismuhan. At ang mga nabautismuhan na ito, in the same day, there were added unto them about 3,000 souls. At ang mga nabautismuhan, ito ang naging member ng isang local church. Added unto them. Di ba? At ang mga nabautismuhan na ito, sabi po dito sa 42, and they continued steadfastly. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bagong taon, dapat tayo ay nagpapatuloy kay Kristo. Dapat tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen? So they continued steadfastly. Nabautismuhan ka, tumanggap ka kay Kristo, maglingkod ka kay Kristo, magpagamit ka, mag-involve ka sa ministry. So ito po mga kapatid, continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread. So pamaya, sana kung gaano tayo karami ngayong umaga, sana maka-attend po tayo ng Lord's Supper. Amen? Sabi po dito, continued steadfastly breaking of bread. Ito po ay ang Lord's Supper. And in prayers. Sana uma-attend tayo ng prayer meeting. Ito po ang pinaka-mahalaga. So yung mga bagay sa mundo ito, mahalaga po yan. Pero hindi iyan ang pinaka-mahalaga. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen? At pagdating sa langit niya, hindi itatanong sa atin anong trabaho mo. Di ba? Hindi itatanong sa atin anong sasakyan mo. Mercedes ba? Ford ba? Di ba? Hindi BMW ba? Binata? Magwakas? Muling wakas? BMW? Di ba? So, hindi itatanong yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po ang pinakamahalaga. So, be a member of the local church. And then, kung tayo po ay member na sa local church, kaya live with church. So, mabuhay tayo na meron tayong church. Be merry with your local church. Dapat masaya ka sa church na kinabibilangan mo. Amen? So, sabi po ng Bible, balikan po natin ang Philippians chapter 1, verse 18, 25, and 26. Tingnan po natin.
Philippians chapter 1, verse 18 and 26. Sabi po, what then? Notwithstanding every way, whether pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yet and we rejoice. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kapag nandito sa church, wala nakasimangot. Di ba? Sana wala tayo sa lamay. Walang patay dito. Buhay ba kayo? Say amen? Amen! Mahina. Are you alive? Yeah! Ayun. Diba? So mga kapatid, walang patay dito. Wala tayo sa lamay. Kaya dapat mga nakangiti. Amen? Tingnan ninyo si Brother Luis, kahit may sakit yan, alive pa rin na nagpapaawit. So mga kapatid, be merry. Dapat masaya ka. Lagi mo nga, Brother Edwin, be merry. Tinatanong ako kanina ni Brother Edwin, ano ito, Pastor? E-O-A. Gusto na yata rin magpakasal ni Brother Edwin. Kaya gusto ko lang M-A, Mary. Manligaw ka muna. Sabi ko na, babalik sa akin. Kaya, meron muna yan, maging masaya. Okay? Hindi maging kasal. So, be merry with your local church. Mga kapatid, mga minamahal, dapat masaya tayo dito. Diba? Dapat masaya tayo, nagagalak tayo. Kasama natin ngayon ang mga kapatiran. Dapat walang malungkot sa church. So, malungkot nga na talaga kapag ang iba'y wala, di ba? So yun po, yun yung aking kalungkutan, ang iba'y wala, pero talagang ayaw ko nang ipilit eh. Talagang yun ang gusto nila, di ba? Sa kabila na talaga sila inaakay mo na mapalapit sa Panginoon, ito yung aking gusto, sila may lapit sa Panginoon, pero sila ang lumalayo. So mga kapatid, be merry. Kaya nga sabi ko, ano pa sabi dito? Sa 25 ng Philippians 1:25, tingnan niyo po niyo pong Bible, sa Philippians 1:25, and having this confidence I know that I shall abide and continue with you all for your forbearance and joy of faith. May kagalakan sa pananampalataya. Amen? So mga kapatid, dapat tayo po'y laging masaya, hindi tayo nalulungkot sapagkat yung mga kalungkutan dito sa lupa, kung mayroon mang dahilan para malungkot, hindi natin ito kayang itumbas o ikumpara doon sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Amen? So sobra-sobra yung mga ginawa sa atin ni Kristo, kaya dapat doon ay tayo po ay maging masaya, magalak po tayo. Verse 26, that your rejoicing may be more abundant. So dapat ang ating kagalakan ay sumasagana, umaapaw. Amen? In Jesus Christ for me, by my coming to you again. So nandoon ang kagalakan ni Pablo, makita ang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, kapag nasa local church tayo, be merry. And then, next, kapag tayo po ay member ng isang local church, meron tayong local church na kinabibilangan, verse 3 and 7, ang sabi po dito sa verse 3, I thank my God upon every remembrance of you. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala. Diba? So nandoon, laging inaalala ni Pablo ang mga kapatiran. Iniisip ni Pablo ano ang pangangailangan ng kapatiran, ano ang pangangailangan sa gawain. Diba? So mga kapatid, at sabi pa po dito sa 7, even as it is meet for me to think, so isipin, this of you all, because I have you in my heart, kayo ay laging nasa aking puso. So mga kapatid, kung tayo po'y member ng isang local church, be mindful with your local church. Mag-isip po tayo, ano ang ating may tutulong, may babahagi sa mga kapatiran sa local church na ating kinabibilangan. Amen? So, kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat talagang kayo po ay nandyan. At kayo po ay lagi nga pong kasama sa prayer ko, pinagpe-pray ko po kayo. So, kung may maitutulong, tutulong. Kasi nakita ko doon sa post sa Facebook. Kailangan ni Pastor ng card.
Consider, kailangan. So member, contribute tayo. Yan, so contribute. Ang sunod na kasama ng post na yon, kailangan, may sakit si kapatid. May sakit. Pray tayo. Kakalungkot naman kapag kaganon. Diba? May sakit, tapos pray lang. Opo, maganda ang prayer. Pero kung kaya natin tumulong, magbigay, bigay din tayo. Amen? Kasi talagang, yung post na yon, kumbaga, talagang patama din. Meron talagang ibig sabihin. Diba? Bakit nga naman kapag kay pastor, tapos sa member, sasabihin ni pastor, pray tayo. So, yun po, na kung ako po ay may tutulong, kung mayroong may bibigay, magbibigay. Bukod sa prayer, ay kung mayroong may bibigay, magbibigay. So mga kapatid, mga minamahal, be mindful with your local church. So dapat nag-iisip din tayo, nagiging maalalahanan din tayo sa church na kinabibilangan natin, ano may tutulong ko, kailangan ba ng teacher sa local church, kailangan ba ng mga maglilinis sa local church, kailangan ba ng mga mapupuna sa upuan. So be mindful. Dapat nag-iisip tayo, ano ang may tutulong natin sa local church. So mga kapatid, mga minamahal, living for what matters most is to live in church. Mabuhay tayo na mayroon tayong church na kinabibilangan. Amen? Amen. Last. Verse 3, 4, 7, and 8. 3 points po tayo mga kapatid. Verse 3, 4, 7, and 8. Sabi po dito, I thank my God upon every remembrance of you. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala. Always in every prayer of mine for you all, making request with joy, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. So mga kapatid, and then sabi po ng verse 7, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibhasay sa aking mga tanikala at pagsasagalang, at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. 8. For God is my record, how greatly I long after you all in the powers of Jesus Christ, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang aking pananabik sa inyong lahat. So nandoon ang pananabik ni Pablo sa may hinahong habag ni Kristo Jesus. 9, sabi pa rin po ng 9, and this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. And verse 17, last, sabi po dito, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. So mga kapatid, living for what matters most is to live with charity. Mahirap kapag walang pag-ibig, di ba? So dapat punong-puno tayo ng pag-ibig, mga kapatid. Amen po ba? Dapat ang naghahari sa atin ay pag-ibig, na kung paano tayo ay inibig ng Diyos, inibig tayo ni Kristo, at yun ang dapat na makita sa atin, na tayo ay nabubuhay sa pag-ibig. Hindi tayo nabubuhay sa kuot, hindi tayo nabubuhay sa galit, hindi tayo nabubuhay sa inggit. Diba? Ang ibang tao punong-puno ng inggit, ang ibang tao punong-puno ng galit, ang ibang tao punong-puno ng paghihiganti. So yun ang buhay ng ibang tao, nabubuhay maghiganti, nabubuhay sa pagkagalit, sa pagkainggit. Yun ang ibang tao. So tayo mga kapatid, mga minamahal, living for what matters most is to live with charity. Dapat ang naghahari sa atin ay pag-ibig ng Diyos ni Kristo. Kung talagang naghahari sa ating pag-ibig, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14, tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Let all your things be done with charity. So kailangan nating mabuhay sa pag-ibig upang lahat ng ating ginagawa ay may pag-ibig, upang ang lahat ng ating gagawin ay maging maganda ang resulta. Sapagkat kung walang pag-ibig, halimbawa nagluto ka, naku, sunog yan. Kamusta na ba ang ating sinain dyan? Baka nasinusunog na. Di ba?
Kapag ikaw ay talagang walang pag-ibig, naglinis ka, naku, madumi pa rin yan. Diba? Kung walang pag-ibig, nagplantsa ka, naku, sunog yan. So mga kapatid, napakahalaga na talagang tayo po ay nabubuhay sa pag-ibig. Mayroon tayong pag-ibig sa ating puso. Dapat ang naghahari sa ating pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo. So mahalaga ang pag-ibig. Ang sabi nga po, without charity or love, verse 29, Philippians chapter 1, verse 29, tinan po natin kapag walang pag-ibig. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Without charity, without love, mga kapatid, it's hard to endure suffering. So kapag may kahirapan na, titigil na tayo sa paglilingkod. Diba? Kapag meron ng mga kalugutan, titigil na tayo sa pagsamba dahil hindi na masaya. So kung walang pag-ibig, it's hard to endure suffering. Para sa mga mag-asawa, dahil nagmamahalan ng isa't isa, kahit nagkakamali si Mr., kahit nagkakamali si Mrs., kahit nagagalit si Mrs., nagagalit si Mr., di ba? Lumilipad ang mga plato, lumilipad ang mga kutsara. So dahil may pag-ibig, handang magtiis. Di ba? So yun po yun. Without charity, without love, it's hard to endure hardness. Kahit naghihilig si Mr., di ba? Dahil may pag-ibig, nagtitiis. Kahit napupuyat, dahil may pag-ibig, nagtitiis. Amen? Kahit may sakit si Mr. o si Mrs., dahil sa pag-ibig ay nagtitiis. So yun po. So without love, without charity, it's hard for us to endure suffering. Kaya napakahalaga po na tayo po'y nabubuhay, may pag-ibig tayo. Kung mahal ninyo inyong magulang, titiisin ninyo mga anak ang inyong magulang. Kung mahal ninyo ang inyong magulang, susundin ninyo. Hindi yung, I love you, mama. Hindi ganun lang yon. Panay ang sabi natin ng I love you sa ating magulang, panay ang ating hug sa ating magulang, pag-kiss sa magulang. Pero pag inutusan, ay si kuya na lang, si ate na lang, bakit laging ako? So kung mahal ang magulang, lagi tayong susunod. Hindi natin bibigyan ng sama ng loob ang ating magulang. Amen po ba? Yon ang tunay na nagmamahal sa magulang. At ang tunay na nagmamahal sa Diyos, willing to endure suffering, handang magtiis ng mga bagay na kahirapan. So mga kapatid, mga minamahal, without charity or love, it's hard to endure suffering. Without charity or love, mga kapatid, verse Philippians chapter 4, 15 and 16, tinan po natin. Philippians chapter 4, verse 15 and 16. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only, 16, for even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Without charity, it's hard to extend our support. Kung wala talagang pag-ibig, mahirap tumulong sa ating kapwa. Kung walang pag-ibig, mahirap tumulong sa gawain ng Panginoon. Di ba? So mga kapatid, napakahalaga. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating ibinigay, isinakripisyo si Kristo, ang kanyang bugtong na anak, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ninais na tayo ay maligtas, na huwag tayo mapunta doon sa impyerno. Amen? Kaya mga kapatid, napakahalaga. God is love. At ang tunay na nagmamahal ay sumusunod, ginagawa ang mga utos, salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, without charity or love, it's hard to extend our support. Mahirap na talaga. So makikita natin dito, dahil mahal ng mga taga-Pilipay si Pablo, mahal ng mga taga-Pilipay ang gawain ng Diyos, mahal ng mga taga-Pilipay ang lingkod ng Diyos, di ba? Ng mga mananampalataya sa Pilipay, ay yung lingkod ng Diyos, ang gawain ng Diyos, nandoon, nag-extend, nagpapadala ng support kay Pablo. Di ba?
Kaya naman, panay ang pasasalamat ni Pablo sa mga taga-Pilipay na talagang siya ay sinusuportahan at sinasabing, salamat, walang ibang church na nag-communicate sa akin, na nagsuporta sa akin, kundi kayo lamang. So mga kapatid, without charity, kaya mga kapatid, 2026, tuloy ang ating suporta sa mga missionaries. Tuloy ang ating suporta sa mga gawain doon sa iba't ibang lugar, sa Israel, sa Molanay, Quezon, sa Samar. Tuloy po ang ating pagsuporta sa mga sa Cagayan. So tuloy. So by January 17, magpapadala na po ulit tayo ng ating support. So without charity, it's hard to extend our support. At dahil mahal natin ang gawain ng Diyos, mahal natin ang lingkod ng Diyos, ay talagang tayo ay magdaragdag pa ng susuportahan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, yan po, talagang ito yung pinakamahalaga. Hindi man tayo makapag-akay doon ng kaluluwa, hindi tayo makapunta doon, magsusuporta tayo ng mga missionaries. So it's hard to extend our support. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, verse 1, Philippians chapter 1, verse 1, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ, so the servants of Jesus Christ, without charity, it's hard to engage ourselves in serving the Savior. Mahirap na talagang isama natin ang ating sarili doon sa paglilingkod kay Kristo. Diba? Mahirap. Hindi natin magagawa. Sapagkat kung walang charity, oo, maglilingkod tayo ngayon, sasamba tayo ngayon, makikinig tayo ng salita ng Diyos ngayon, pero dahil walang pag-ibig, next week, next year, nandito pa kaya tayo? Diba? Nandito pa kaya tayo by next year? So kung walang pag-ibig, wala na tayo dito by next year. So yun po mga kapatid, mga minamahal. So we need to live with charity. Dapat punong-puno tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga kapwa mananampalataya. Hindi tayo dapat pinaghaharian ng mga galing. So mga kapatid, mga minamahal, without charity, it's hard to forget. Mahirap talagang kalimutan ang mga bagay na nangyari sa buhay natin. It's hard to forgive. Mahirap magpatawad kung wala talagang charity. Diga? Pero dahil nga sa pagmamahal, ang mga mag-asawa nagkakapatawaran sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, living for what matters most. This year, 2026, living for what matters most. Mabuhay tayo doon sa kung ano ang pinaka-mahalaga. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa inyo pong mga banal na salita na nahayag po sa amin, na tunay na ito po ay tumahamon sa amin, na higit namin pahalagahan ang paglilingkod sa iyo, pagsunod sa iyong mga utos, sapagkat ito po talaga ang pinakamahalaga sa mundong ito. Opo, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pera, mahalaga ang bahay, mahalaga ang kapartner, pero ang pinakamahalaga, mabuhay kami na mayroong Kristo at kami po ay mayroong kinabibilangan na church na kung saan ay patuloy na kami hinahamon na magtapat at maglingkod po sa inyo. At napakahalaga na talagang mabuhay kami na mayroong pag-ibig, sapagkat kung mayroong pag-ibig ay talagang magagawa namin magpatawad, kung mayroong pag-ibig magagawa namin magtiis, at kung mayroong pag-ibig magiging masaya ang aming buong buhay, kung mayroong pag-ibig magkakaroon ng kapayapaan, sapagkat hindi namin nanaisin ang gumanti. Salamat po Panginoon sa patuloy mo pong paghamon sa aming lahat. Nawa, ito po ibaunin namin na meron pong kagalakan sa aming mga puso. Banal Espiritu, pakapuspusin mo po kami, paunahan sa lahat ng aming gagawin. Salamat po at dalangin ko po na patuloy mo pong i-bless ang buhay ng bawat isa at dalangin po namin
kagalingan ng mga kapatirang may karamdaman, revival ng mga kapatirang naglalamig. Patuloy po pong dinggin ang aming pong panalangin. Ibinabalik ko po sa inyo ang kalwalhatian, papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.